Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo ngayon ay nasa ika-anim na araw ng ating pagsisimbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tulad ng isang dalagang nagagalak sa pagdalaw ng kanyang kasintahan, nararapat ding magalak ang bayan ng Diyos sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Solomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig ay katulad niyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan tingna't namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid, ang mga iboy humihuni, kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para, at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tayo na nga ang aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan, at ng akin ding marinig ang tinig mong ginintuan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat awit ay salin.
sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth, at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, pinagpala ka ng Diyos. Sana po, no, tanggapin mo yan, paniwalaan mo yan, ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Konting recap lang tayo muna, no? Malinaw pa po ang aking pagsasalita. Ano ba nangyari kahapon sa kwento nating kahapon? Kasi dito sa umpisa ng ating kwento, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Bakit nagmamadali? Ano nangyari kahapon? Sige, kayo muna mag-usap. Mag-usap kayo, no? Gisingin niyo yung katabi ninyo, ha? Isip. Sige, mga 30 minutes. Sirit na? Okay. Kahapon, narinig na natin yung kwento kung ano talaga ang totoong nangyari. Kung ano talaga ang totoong kwento tungkol kay Maria. Hindi siya nagloko, hindi niya niloko si Jose, hindi siya pumatol sa iba, pero siya ay nabuntis dahil sa kagagawan ng Espiritu Santo. At yan ay ipinahayag sa kanya ng anghel ng Panginoon na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At ang tanong ni Maria, paano mangyayari ito? Kasabay na siguro ng paano mangyayari yan, hindi pa kami nagsisiping ni Jose. Nakatakda pa lang kaming ikasal. Paano to? Kaya sabi ng anghel, bababa sa iyo ang Espiritu, lulukuban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. So mula doon sa tanong na paano to? Anong gagawin ko? Paano yan? Para bang, naku, problema to. May malaking problema na pagdadaanan si Maria.
Pero sinabi ng anghel, tandaan mo, doon lang niya nalaman yung pinsan mo, si Elizabeth, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Si Maria, kakarinig lang ng balita na mabubuntis ka. Nalaman niya, 6 na buwan na palang buntis ang kanyang matandang pinsan na si Elizabeth. Anong ginawa ni Maria? Pinuntahan niya agad si Elizabeth para ito ay tulungan. At sa presensya ni Maria, sa kanyang pagdating doon sa bahay nila Elizabeth, napuspos ng galak si Elizabeth, napalundag sa tuwa kahit yung sanggol na nasa tiyan ni Elizabeth ay naramdaman yung presensya ni Maria. At hindi lang si Maria, kundi yung dala-dala ni Maria na nasa kanya ng sinapupunan. Naintindihan pa ba? Okay pa tayo? Sinisikap kong daan-dahanin para maging malinaw. Kasi magandang makita natin ito, no? Si Maria, mayroong pinagdaraanan, pero pinili pa rin niya na pumunta kay Elizabeth at paglingkuran si Elizabeth, tulungan si Elizabeth na mayroon ding pinagdaraanan. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may problema. Di ba? Ano ba nangyayari kasi kadalasan? Kapag may problema tayo, ano nangyayari? Nakasentro na sa ating sarili ang mundo, na para bang tayo lang ang may problema. At napipigilan tayong tumulong sa iba dahil mas iniisip natin, bakit? May problema din ako Kaya tuloy, sa tuwing pumupunta tayo sa ibang lugar, sa ibang bahay, kaya mismo sa pamilya natin, kapag pumupunta tayo, ano ang nagiging dala natin? Dinadala natin lahat ng problema, binibigay natin lahat ng problema. Nakukuha ba? Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi lang ikaw ang may pinagdaraanan. Kasi maganda itong bagay na ito na matutunan natin kay Maria. Di ba? Yung sa kanya, pwede pa yan, isang tabi muna natin. Hindi naman inaalis ni Maria. Hindi inaalis kay Maria ang mamblema. Hindi inaalis kay Maria na pagdaraanan niya itong napakalaking sitwasyon na ito ng kanyang buhay. Pero sa ngayon, ang may kailangan ay si Elizabeth. Sa kanya haharapin yung kanya. Pagkatapos niyang madala kay Elizabeth ang Diyos. Matapos niya na iparamdam sa komunidad, doon sa bahay nila Elizabeth, na hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kaya dala-dala ni Maria. Ito yung lagi natin dapat nadala. Nasa atin ang Diyos. Kaya sa pagdiriwang natin ngayon, naghahanda tayo. Ano ba kayo, marami sa inyo, pupunta sa mga ninong, ninang, pupunta sa mga reunion, pupunta sa mga pagkikita-kita. Pero ano ang dadalhin mo? Yun yung maganda rin. No? Ano ang maibibigay mo? Hindi yung kung ano ang kukunin mo para sa iyo. Hindi lang basta tatanggapin kasi kadalasan, nagdidiman tayo na ito ang dapat nyong ibigay sa akin. Hindi lang ikaw ang iniwan ng asawa. Hindi lang ikaw ang iniwan ng magulang. Hindi lang ikaw ang may HIV. Hindi lang ikaw ang may AIDS.
At lalong-lalo na, tinan niyo mga katabi ninyo, hindi lang ikaw ang walang pera. Marami. Pero ibig sabihin, huwag mong isentro lang sa iyong sarili. Kasi baka ngayon, no, marami ang nangangailangan, higit na nangangailangan makarinig ng mabuting balita. Hindi lang tayo. At kadalasan din, yung ating mga problema, natutugunan, nasusolusyonan sa pagtulong natin sa kapwa. Sa pagbisita natin sa kapwa. Ganyan kahiwaga, no? Ganyan ang hiwaga at misteryo o paraan ng Diyos para sagutin din ang iyong problema. Balik tayo kay Maria. Si Maria, batang-bata pa, ngayon buntis. Si Elizabeth, matandang-matanda na, ngayon buntis at manganganak na. Maraming matututunan si Elizabeth at si Maria kay Elizabeth kung paano magdalang tao, kung paano manganak. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang matutunan? Di ba? Kaya sa atin din, no? Tumingin ka lang sa paligid, makikita mo rin ang sagot ng Diyos sa iyong mga dasal. Makikita mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Kaya unang-una, no? Kung mayroon kang problema, mayroon kang pinagdadaanan, na wala namang ibang pwedeng unang-unang makaunawa sa iyong damdamin, sa iyong pinagdaraanan, tulungan mo ang iyong sarili. Hindi mo kinakailangan kunin lahat ng atensyon. Hindi mo kinakailangan na dapat ikaw lahat ang pagtuunan ng pansin. Unang-una, lumabas ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Sa ganung paraan, makakatulong ka rin sa iba, lalong-lalo na dalhin mo ang mabuting balita. Mas maging mabuti ka kapag, lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng hindi maganda o masama. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, maging mabuti ka. Ayaw niyo na naman, ha? Anong dahilan? Bakit tayo mas pipiliin natin maging mabuti? Dahil tayo ay unang-unang pinagpala ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos na siyang humirang sa Birheng Maria na maging ina ng ating tagapagligtas. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magbunga nawa ang aming pagdedebosyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tungo sa tunay na pagmamalasakit sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Mapuspos nawa ng Espiritong Banal ang mga pinuno ng aming pamahalaan, nang sa gayoy manguna sila sa pag-ugit ng pagbangon ng aming bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapagpalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa kami maging bukas palad na pamayanan na nagbabahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming pasasalamat
sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang tinang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amor
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang dawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo
sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, sa uling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Sa papapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, Kapangyarihang Diyos, at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo, ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya. Ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus
tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya'y pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay nasa ika-6 na gabi na po ng ating
simbang gabi. Sino po dito ang mga naka-anim na gabi na po? Taas po natin yung kanang kamay. Wow! Marami-rami pa po. Palakpakan po natin sila. Sana all po, no, nag-i-stay. Kaya, thank you for choosing to stay to complete our simbang gabi. And nakikita po ko, marami po tayong kabataan dito. May paalala si Father. Siguro yung mga nagpapakilala pa lang sa inyo o nagsisimula pa lang manligaw, sabihan nyo na agad, mag-excuse me ka naman kung daraan ka lang and you will not choose to stay. Take note ha, doon tayo sa mga nag-stay. Dahil ang mga taong nag-stay, sila yung mga taong tapat. Ulitin ko po. Kung sino yung mga nag-i-stay, sila yung mga taong tapat. Yung salitang tapat, baliktarin mo man, tapat pa rin. And hopefully, that is the reminder, paalala po sa atin ni San Jose sa Ebanghelyo natin ngayong araw. Siya ay naging tapat. Sa kabila po nung pagdududa niya sa kanyang agam-agam dahil ang kanyang pakakasalan ay nagdadalang tao na. Gusto na niya sanang iwan si Maria, pero kinausap siya ng anghel. At pinaalalahanan siya na ang dinadala ni Maria ay anak ng Espiritu Santo, anak ng Diyos. Kaya nga po, magandang paalala ito. Tulad ba tayo ni Jose, tinatanggap natin ang mensahe ng Diyos sa ating buhay. Kaya tatandaan po natin, paano po natin magagawa yun? Yung mga pagbasa po natin, paalala sa atin kung ang puso po natin ay bukas. Bukas po ba ang mga puso natin? Dahil kung ang puso po natin ay puno ng ating mga sarili, hindi po magkakaroon ng espasyo ang Diyos. Ano pong gagawin natin, Father? Magbibigay si Father ng acronym, isang salita, para i-check natin ano ba yung mga nagiging sagabal sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Anong salita po yun, Father? Yung salitang sipa. Pwedeng pakiulit po? Madali pong alalahan, isa-isahin po natin yung letra. Unang letra, letrang S na kailangan natin sipain. Ano po yun? Selfishness. Selos agad si ate, no? So medyo no? Una muna po, selfishness. Pwedeng pakiulit po? Selfishness. Yung selfishness po, yung mga taong makasarili. Lagi nilang iniisip ang kanilang mga sarili. Mahirap po yun. Kung ang focus po natin ay ang ating mga sarili. Kaya ang challenge po sa atin ni Lord, kung si San Jose naging selfish, hinayaan niya si Maria, pero hindi. From selfishness to selflessness. Pwedeng pakiulit po? Parang kulang po. Selfishness to selflessness. Pakiulit po. Selfishness to selflessness. Huwag po tayo maging makasarili. Sana po matuto rin po tayong ibigay ang ating mga sarili sa ating mga kapwa. Lalong-lalo na po sa mga taong mahal natin. Ipinakita po sa atin ni San Jose kung paano yun gagawin. Ikalawang letra po, anong next letter po natin? I, and I stands for indifference. Pwedeng pakiulit po? Father, ano pong ibig sabihin ng indifference? Yung indifference po, walang pakialam. Take note po mahirap po yun. Kapag wala na po tayong pakialam sa iba, bunga po yun ng pagiging makasarili. At kapag makasarili ka, umiikot sa sarili mo lang mundo. Wala ka ng pakialam sa iyong kapwa. Father, hindi naman ako gumagawa ng masama. Okay po yun. Hindi po tayo gumagawa ng masama. Pero wala ka rin ginagawang mabuti. Ang tawag po natin doon, sin of omission. May magagawa ka,
pero hindi mo ginawa. Magandang paalala po sa atin ang challenge, invitation sa atin ng Diyos from indifference to love. Pwedeng pakiulit po, from indifference to love. Inaanyayahan tayo ng Diyos. Dapat meron tayong pakialam sa ating kapwa. Hindi lang pakialam, matuto po tayong mahalin ang ating kapwa. From indifference to love. Next letter, letter P. And P stands for pride. Pwedeng pakiulit po. Yung pride po, hindi po yung panglaba, yung sabon po, no? Yung pride po na ito, mataas po ang ating tingin sa ating mga sarili. Yung ikaw na lang po yung laging tama. Huwag kayong titingin sa katabi nyo, ha? May mga taong feeling nila sila lang ang laging masusunod. Sila lang ang laging tama. Pero ang invitation po sa atin ng Diyos, from pride to humility. Ano po ba sa Filipino ang humility? Pagpapakumbaba. Ibinababa po natin ang ating sarili nang sa gayon ay maitaas natin ang Diyos. Magandang paalala po sa atin, tulad po ni San Jose. Kung si San Jose po ay mapagmataas, hindi po siya makikinig sa mensahe ng Diyos. Pero dahil marunong siyang mapagkumbaba, marunong siyang makinig. From pride to humility. And our last letter is letter A. And A stands for anger. Pwedeng pakiulit po? Minsan po, no? Kapag hindi po natin gusto yung nangyayari sa buhay natin, nagagalit tayo sa Diyos. Lord, nagdadasal naman ako lagi. O baka iba dito, kukumpletuhin natin yung simbang gabi dahil may hinihiling tayo kay Lord. Paano kung hindi niya ipinagkakaloob sa atin o pinag-aantay pa tayo ni Lord? Minsan nagagalit tayo. Pero ano ang invitasyon sa atin ng Diyos? Babalikan po natin yung puso natin. Dahil kung ang puso po natin ay puno ng puot at galit, lumiliit ang ating mundo. Hindi tayo mapakali. Ang bigat-bigat ng pakiramdam natin. Kaya nga ang imbitasyon ng Diyos, from anger to forgiveness. Pwede pakiulit po. From anger to forgiveness. Matuto tayong magpatawad. To err is human, but to forgive is divine. Kaya nga po, no, ano bang best preparation natin this Advent season? Humingi rin po tayo ng tawad sa Diyos. Nang sa gayon po, ang puso rin po natin ay magiging puro at bosilak. At yun po ang best gift natin sa Diyos. Ano nga po ulit yung sipa natin? Selfishness, indifference, pride, and anger. At ano pong invitation ni Lord? From selfishness to selflessness. From indifference to love. From pride to humility. And from anger to forgiveness. Tanggalin po natin itong mga sagabal sa ating mga puso, nang sa gayon po ang ating kalooban ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Papalapit na po ang Pasko. Malapit na po, no? Ilang tulog na lang. I'm sure yung iba po sa atin ready na sa kanilang mga handa, no? Ano po bang handa nyo? No? May mga kanya-kanya na kayong handa, pero yung iba pinipilit na yung Noche Buena, 500 lang daw. Hirap po no? Pero kung si Father tatanungin niyo, Father, ano pong handa niyo sa Pasko? Si Father, handang magmahal. Sana lahat po tayo ay handang magmahal. At tuluyan lang po tayong makapagmamahal kung ang puso po natin
hindi puno ng ating mga sarili, nang bagkos magkaroon ng espasyo ang Diyos sa ating mga puso. Uulitin ko po. Kung ang puso po natin ay puno ng ating mga sarili, hindi magkakaespasyo ang Diyos sa ating puso. Si Father Badong po, nung papunta ako dito, nag-offer agad siya, Father, kain ka ng bibingka, masarap yon, may kasamang kape. Diba? Kung tatanungin si Father, Father, ano po bang paborito niyong kape? Ang paboritong kape ni Father ay makapiling ka. Sana po lahat po tayo makapiling po natin ang mga taong mahal natin sa buhay. Amen? Pero may request po si Lord. Sana si Lord din po ay lagi nating makapiling sa pamamagitan po ng ng banal na Eucharistia. Sana po hindi lang po simbang gabi ang ating kinokompleto. Ulitin ko po sana hindi lang po simbang gabi ang ating kinokompleto. Sana yung pagsisimba tuwing linggo, ginagawa rin po natin. Napakagandang tignan, punong-puno po ang ating simbahan. Sana po tuwing linggo, pinupuno natin ang simbahan. Bakit? Gusto po tayong makapiling ng Diyos. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Naranasan ng tao ang awa at pag-ibig ng Aba sa katauhan ni Jesus na Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin, buong pagtitiwala nating ilapit sa Kanya ang ating mga pagsusumamo at panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga pinuno ng simbahan at ng bayan ay manatiling matatag at nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng kahirapan at mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga ama ng bawat pamilya ay maging katulad ni San Jose na matuwid, nangalaga kay Maria at naging bukas sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa ang mga kabataan ay matuto sa halimbawang ipinakita ni na Maria at Jose na kumilala kay Jesus bilang sentro ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway maibsan ang kalungkutan ng mga Pilipinong malayo sa kanilang tahanan at pamilya ngayong Pasko sa tulong ng mga panalangin at pagmamahal ng kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa sa pagsapit ng Pasko ay maranasan namin ang kapayapaan, pagkandili at kasiyahan na dulot ni Jesus, ang aming maliligtas at Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog rin natin sa Panginoon ang bokasyon para sa pagpapari at sa buhay reliyoso at reliyosa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga lingkod. Sa aming pag-asa at paghihintay sa pagdating ng iyong anak, naway punuin mo kami ng kapayapaan at kasiyahan sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ang pampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay na may nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinanayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal at ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawang dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na makapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawamot sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo't panghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ng Diyos, na kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol, ni Santo Domingo de Guzman, at ng lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito, ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Magsiko tayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyayang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at inihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos na sigla, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos,
kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumahay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.